Ako po muli ang Manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Yes! Memorize na. Master na. So alright, ang vlog na ito ay patungkol pa rin sa tamang pag-iipon. Yung may kabuluhan na pag-iipon, yung may kaseryosohang pag-iipon. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang aking background. Yan. Okay. So basically, nandito ako sa likod ng aming restaurant. Meron kaming swimming pool dito sa KOC, Ahmadi. So okay, yung aking mga sinabi before, patungkol sa tamang pag-iipon, patungkol sa may kaseryosang pag-iipon, at patungkol sa may kabuluhan na pag-iipon, ay ito na ngayon yung karugtong niya. Ano yung huli kong vlog? Ito yung patungkol sa tanong na, bakit tayo mag-iipon? Ano ang dahilan kung bakit tayo mag-iipon? Napakalagang dapat natin malaman yun kung bakit tayo mag-ipon, kung ano ang dahilan ng ating pag-ipon. Well, siyempre marami mga bagay-bagay na dapat natin i-considera kung bakit tayo mag-ipon. So unahin muna natin yung masasabi kong walang kwentang mga bagay. Bakit ko nasabing walang kwentang mga bagay? Dahil sa kadahilan ng hindi naman talaga nakakatulong sa paglago ng ating kabuhayan. Hindi naman talaga nakakatulong pagdating sa pinansyal. Halimbawa, ang ibang tao, nag-iipon sila dahil, una, gusto nila bumili ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Bakit ko nasabing walang kabuluhan? Halimbawa, iPhone, mobile phones. So imagine, sabihin natin, alam nila ang tamang pag-iipon, alam nila kung papaano mag-ipon, alam nila ang paraan ng pag-iipon. Pero yung layunin nila ay pambili lamang ng kanilang mga luho. So wala ding patutunguhan. Bakit? Kasi ang iba sa kanila, inuuna nila ang mga bagay na masasabi kong walang kabuluhan, na hindi nagbibigay ng kabuluhan, na hindi nag-aakit ng pera, na hindi nag-add ng pera para sa kanilang pag-iipon, bagkus ito ay masasabi kong mapupunta lamang ulit sa kanilang mga luho. So una, ang ibang tao nag-iipon dahil sa kanilang mga luho. So wala din. Meron akong kasama sa isang trabaho. Ang unang sahod niya, ibinili niya ng iPhone. Na-overwhelm. So can you imagine it? iPhone, samantalang after few months, nagdi-depreciate ng value ang isang iPhone or let's say, mobile phones. So ano pa? Na ang ibang tao ay nag-iipon, sabihin natin marunong silang mag-ipon, may disiplina sa pag-iipon, sa tamang pag-iipon, pero ang layunin nila ay bumibili ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga totaling nakakatulong sa kanila. Halimbawa, eto nire-respeto ko sila. Pero ito ang kanilang ginagawa. Kumuha ng sasakyan na hulugan. Mapa second hand man yan or brand new. Hulugan talaga. And that's not the end of this story. Ginagamit lang sa pang-pamilya. Bakit ko nasabing lang? Kasi nga, kukuha ka ng sasakyan na hulugan mo at binabayaran mo sa bangko. What about the amortization? Okay lang sana kapag ang kinuha mong sasakyan na hulugan ay nakakatulong sa'yo sa paghahanap buhay. Pwede yon. May share ko lang. Yung pamangkin ko, sa kuya ko, nag-aaral pa yon, kolehiyo. So ang ginawa ng kuya ko, kinuhanan siya ng sasakyan, kotse, brand new. Pero yung monthly amortization, hindi binabayaran ng kuya ko. Hindi binabayaran galing sa bulsa ng kuya ko. Kundi, yung pamangkin ko, kahit kolehiyo pa yon, naghahanap buhay na siya. So basically, after school, pinapamasada niya yan. Grinagrab niya yan. So ang kinikita sa Grab, yun ang pinambabayad niya sa amortization. And that's not the end. Tumutulong din siya sa office works ng kanyang tito, ng bayaw ng kuya ko, dahil may sariling negosyo. See, yun. Masasabi kong good moves. Kaysa naman kukuha ka ng sasakyan, tapos sasabihin nating pangpamilya, pero hindi naman nakakatulong sa pagpasok ng income para sa atin, o kaya naman kahit mabayaran lang ang amortization ng sasakyan mismo. So wala din. So basically, ang karamihan sa atin, hindi natin alam kung papaano talaga gawin yung tinatawag na delayed gratification. Imbes na ipunin pa natin ng maayos, imbes na invest pa natin para magkaroon pa yung tinatawag na compound interest, ang ginagawa natin, ipinambibili natin ng mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa atin para makapag-generate ng income. So wala din. Nag-ipon tayo, pero napapapunta pa rin ang bagay-bagay na hindi nakakatulong sa atin para makapag-generate ng income. Ang isa pang halimbawa ay ito, bumili ng mga branded na damit.
Yes, karamihan sa atin, mahilig tayo bumili ng mga branded na damit. Bakit? Kasi ang iniisip natin ay yung recognition mula sa ibang tao. Yung masasabing, wow, branded ang damit. Well, hindi masama bumili ng mga branded na damit. Pero yung palagi, pero yung madami, wala talaga. So minsan sinasabi natin, mag-iipon ako. Eto yon, nakamit ko na yung pag-iipon. So anong layunin? Bumili ng mga branded na damit. Ano pa? Yung mga ibang okasyon para sa ating pamilya. Yes, halimbawa, birthday, anniversaries. Minsan hindi lang yung simpleng celebration yung katakot-takot na handa. So, mag-iipon tayo, alam natin yung paraan, alam natin yung disiplina sa pag-iipon, alam natin yung technique ng pag-iipon. Pero ang layunin natin, ayun yun. Para maghanda ng sobra-sobra. So, wala din. At siyempre, marami pang iba na karamihan sa ating mga Pilipino nag-iipon, namimit naman nila yung kanilang ipon, pero yung layunin ng kanilang pag-iipon, yung dahilan ng kanilang pag-iipon, ay yung mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa pag-generate ng income, hindi naman nakakabawas sa mga gastusin sa araw-araw. So wala din. Alright, let's see the other situation. So yung una ay nag-iipon dahil sa mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong pang financial. Ito naman yung pangalawa. So, alam na natin yung tamang pag-iipon, yung disiplina sa pag-iipon, kung paano mag-ipon. Ano yung layunin? Ito yon. Nag-iipon kasi for the future. So, for example, bibili ng bahay, magpapatayo ng bahay, bibili ng lupa, magtatayo ng negosyo, mag-i-invest. Yun yun. So, saan tayo doon? Sa maniwala kayo man sa akin o hindi, karamihan talaga sa ating mga Pilipino, I would say, kahit wala akong data, 85 to 90%, kapag ka nag-ipon tayo at namimit naman natin yung gusto nating ipunin, ang layunin natin, ibinibili natin sa mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa atin sa pag-generate ng income, na hindi nakakatulong sa atin na mabawasan man lang sa gastusin ng ating mga pangailangan. Look, seriously, para sa akin, based on my experience, ang tamang pag-iipon, na may kabuluhan na pag-iipon, ay nagbibigay talaga ng tamang disiplina sa ating sarili, sa kahit anong bagay, sa kalusugan. Bakit sa kalusugan? Kasi nga, can you imagine, kapag marami tayong pera, o kapag may pera tayo, at hindi natin alam paano natin i-save, at bili tayo ng bili ng mga pagkain. So kalusugan, walang disiplina. Ano pa? Yung kayabangan sa buhay. Yung kayabangan sa pamumuhay. Bakit ko nasabi yan? Kapag alam natin yung tamang pag-iipon, binavalue natin yung pera, bakit natin ipapalandakan? So since nga alam mo yung tamang pag-iipon, yung paraan ng pag-iipon, yung disiplina sa pag-iipon, so nagiging tahimik ka lang. Kahit pa meron ka. Ano pa? Yung kapalaluan sa buhay. Marami yan. Hindi ko na pwedeng isa-isahin. Pero basically, since nga kapag meron tayong disiplina, dahil sa tamang pag-iipon, sa paraan ng pag-iipon, naiiwasan natin yung mga bagay-bagay, lalo na sa kapalaluan sa buhay. Ito po ang iyong Manong San. Sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.